Ayan. Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan. Matagal pa tayo matapos. Madami po itong awit, no? At patuloy po tayo, patuloy po nating tinitignan itong mga awitin po na ito na kinompose po ng mga writers or yung mga composers na kung saan ay sa pamamagitan, 'di ba, ng of course sa plano na rin ng Panginoon na ma-preserve po yung mga awitin po na ito, na ilang ilang taon na yung nakalilipas, pero kung titignan po natin yung kabuuan or yung mga titik po ng mga awitin po na ito, wala talaga tayong ibang makita, kung hindi yung pagmamahal nila, 'di ba, sa Diyos nila. Wala tayong ibang makita sa likod ng mga awitin po na ito kung hindi yung kalakihan ng kayang gawin ng Diyos na kanila pong sinasamba. At pangatlo na makikita rin po natin dito ay yung pagpapahalaga po nila sa pagpupuri sa mga compositions. I believe hindi lang po yung mga nandito, yung mga na-compose ng mga awitin sa kapanahunan po nila, pero ito po yung inalaw ng Diyos na magpasa hanggang ngayon ay nababasa natin, napapagpala po tayo, at kung papaano po nila ito ginawa, ay talagang nakakamangha siya, sa pamamagitan ng mga awitin po na ito, na ipapasa sa atin, sa generation po natin, at maging sa mga susunod pa na mga generations, kung hindi pa dumating ang katapusan ng lahat, or yung katapusan ng mundo, maipapasa at maipapasa, 'di ba, yung mga awitin na ito, at marami pang buhay, 'di ba, yung mapapagpala sa pamamagitan ng pag-aaral nila nito, pagtingin nila sa mga nakasulat na nandito. At maliit lang po siya na composition, itong chapter 87, 7 lang ito 7 verses. Pero ito po ay awit, sabi dito, ng pagpaparangal sa Jerusalem. Ito ay awit ng pagpaparangal sa Jerusalem. Kung titignan natin ngayon, 'di ba, yung Jerusalem, iba kasi yung nakikita ko every time na pumupunta po ako doon. May mga positive na na mga iniisip, mga ganon. Pero meron din naman yung mga negative, knowing na yung history, 'di ba, ng Jerusalem talagang madugo. Madugo yung labanan, 'di ba? Madugo yung kahit yung pag-aagaw-agaw nila, 'di ba, ng ng kapangyarihan, 'di ba, yung mga ganon, yung mga nangyari, 'di ba, sa nakaraan na yung may mga traitors, mga ganun ba, yung mga rebellions, 'di ba, na nangyari, napakarami pong mga namatay, nagbuwis ng buhay sa
sa lugar po ng Jerusalem, no? Talagang magpasa hanggang ngayon wala pa ring katahimikan, wala pa ring hindi natin masabi na sa bawat araw, 'di ba, ay magiging panatag ang Jerusalem. At ano bang meron sa Jerusalem? Bakit ito yung parang pinaka-center, 'di ba, ng lahat ng mga nangyari, 'di ba, sa nakaraan, no? So nagbabago yung panahon, nagbabago yung mga tao, 'di ba? Pero still yung lugar po na 'yan, 'di ba, nandidiyan pa rin. Kahit yung 'di ba, yung pillar, 'di ba, ni Absalom, nakaka-amaze lang na nag-stand ito, no? Kahit yung mga ibang mga mga biblical na mga lugar diyan, 'di ba, sa Jerusalem, kung papaano po ito magpasa hanggang ngayon, nakikita ng lahat ng mga tao yung mga nangyari back then, sa lugar po na iyon. Siguro yung ganda ng Jerusalem sa kapanahunan po nila, especially yung temple na kung saan ay talagang lahat ng mga mamahalin, 'di ba, ng mga klase ng mga bato, ng mga kahit mga golds, 'di ba, ay talagang inilaan po talaga, 'di ba, sa lugar na 'yan. At nakaka-amaze lang talaga na naisipin na sa mga kapanahunan po na yon, nagawa po nila na pagandahin yung temple, pagandahin yung lugar, yung mga palasyo diyan, 'di ba, yung mga palasyo ng mga hari, yung mga bato na lang na kung paano po nila yun inayos, kinat, napaka madugo, 'di ba, yung kahit yung paggawa po nila ng yung mga, kahit yung mga roads na lang, no, yung mga kalye doon, grabe pong pagtatabas ng mga bato, knowing na wala po silang mga machineries sa kapanahunan na yon na katulad ng meron po tayo ngayon, no? So bali mano-mano lang lahat, no, ng mga kapanahunan po nila, pero nagawa nila, 'di ba, yung kanila pong mga pagsasaayos, kung titignan natin, parang mas matibay pa yung gawa nila sa mga kapanahunan na nagdaan kaysa sa yan nga yung isang nabasa ko dati, na yung mga tagagawa, 'di ba, sa mga nagdaang mga panahon, hindi naman sila nag-aral ng mga wala siguro yung sa katulad ng mga pag-aaral, 'di ba, ng mga engineers, 'di ba, sa kapanahunan na ito. Pero yung craft nila talagang inayos nila. Syempre may tagapagturo din doon. May din doon, no, siguro may mga pag-aaral din sila, 'di ba, na mga ginawa, kasi kahit yung paggawa po nila ng mga ng mga daanan, ang titibay, napaka-tibay, wala pa silang mga bakal yata, 'di ba, sa mga kapanahunan na yun, pero ang titibay lang talaga ng kanilang mga ginawa. So tignan natin, mga kapatid, since ito ay hanggang verse 7 lang, tignan natin kung ano po yung nakapaloob sa awitin po ng chapter 87, sa awitin na ito. Kung ito ay isang awit ng pagpaparangal sa Jerusalem, sabi dito, isang awit na kathanang angkan ni Korah. So madalas po nating makita rin yung mga angkan ni Korah, 'di ba, ng
nag-compose or nagko-compose ng mga awitin na katulad po nito na na-compile din dito po sa book ng mga awit. So hindi lang si David, may mga iba pang mga writers at madalas na nakikita rin po natin itong mga mula sa angkan ni Korah. At sabi po dito sa bundok ng Sion, sa bundok ng Sion. So alam natin na maging sa mga kapanahunan po na ito, hindi lang naman yung bundok ng Sion yung meron sa Jerusalem. Sinasabi na may 7 bundok mismo yung nagko-compose sa Jerusalem. So puro mga bundok-bundok po ito sa lugar po na iyon. At nung una po akong umapak sa Jerusalem, naalala pa ba ninyo yung una po ninyong pagtapak sa lugar ng Jerusalem na dati ay parang napaka-imposible, di ba, na mangyari? Kasi I remember nung pumunta po ako doon po sa, di ba, nagre-report tayo sa Israel Embassy, di ba, sa Pilipinas. Meron doong picture na napakalaki na nakalagay sa frame ng mismong Jerusalem. Yung sa mismong Jerusalem, nandun doon, nakalagay doon kahit yung nandun yung Wailing Wall, yung Temple Mount, yung gano'n. Basta yung picture ng Jerusalem, maging yung map, 'di ba, ng Jerusalem. So, pag nagre-report doon, 'di ba, minsan lang mag-report doon yung ano bang tawag doon sa appearance. Appearance pala. Mag-a-appear ka doon sa Israel Embassy. So looking at that picture, alam mo yun, yung parang iba yung feeling na ano kayang itsura nito, yung parang hindi pa rin ako makapaniwala, 'di ba, na kukunin mo na yung doon, yung visa mo. Parang kasi ang tagal ko ding napakatagal ko ding nag-apply dahil sa mga tanim sakit ginagawa, 'di ba, ng mga ng mga medikalan. Ewan ko kung bakit ganun, no? Pero alam mo yun, yung pabalik-balik na may mga duration, bibigyan ka ng mga gamot, mga tanim sakit, no? Wala naman tayong magagawa kasi kailangan dumaan tayo, diba, doon sa, ewan ko kung na-experience nyo yun, pero ako na-experience ko yun, yung tanim sakit na kailangan mong maggamot ng 3 months, ganon. Tapos balikan na naman. Tapos pababalikin ka na, mabibigyan ka na naman ng gamot. Yung mga ganun ba na natagpo. So parang yung pinaka-last na appearance, 'di ba, doon po sa Israel Embassy, parang nabunutan ka ng lahat ng hirap, nabunutan ng lahat ng, alam mo yun, yung pagod, knowing na lalo na yung pagkatapos na, no, dahil may mga bumabagsak daw doon, no, pag nag-appearance po sila, pero may dalamang kaba, 'di ba? Pero habang tinitignan ko po yung picture po na yun ng Jerusalem dati, iba yung aking pakiramdam, yung alam mo yung parang na-forsake ko na ano kaya yung mararamdaman ko kapag mismong nakatapak na ako sa mismong lugar, 'di ba, ng Jerusalem. There is really something in that na ewan ko, siguro doon po sa mga hindi nagbabasa ng scripture, walang effect, 'di ba, sa kanila. Pero tayo na mga mananampalataya, iba yung dating, 'di ba, kapag nakita po natin na yung lugar na ito ay sadyang pinangalagaan, 'di ba, ng Panginoon. Ang daming mga nangyari, 'di ba, sa as recorded sa scripture na binabasa po natin sa lugar ng Jerusalem. So itong bundok ng Sion, sabi dito, sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na
lunsod. Ang Diyos mismo yung nagtayo. Sinasabi po ng ano na to, ng composer na ito, na doon sa bundok ng Sion, sabi dito, itinayo ng Diyos ang banal na lunsod. Bakit banal? Kasi nga nandun yung temple. Nakita natin na sa ngayon kasi hindi na natin masyadong makita yung kabuuan nito kasi yung mismong Temple Mount ay occupied po siya ng mga Muslims. So hindi rin tayo pwedeng pumasok doon sa sinasabing altar sapagkat mga lalaki lang po yung pumapasok doon. Mga yung ewan ko kung may permit siguro kung pwedeng pumasok doon sa sinasabi po nilang talagang pinaka-altar sa ilalim ng Dome of the Rock. Ako hindi pa ako nakapasok doon wala, ewan ko, basta hindi pa ako nakapasok, ewan ko po sa inyo kung nakapasok na po kayo. At yung kailaliman, di ba, ng yung Wailing Wall, ito na lang kasi yung natira sa mga Hudyo, di ba, sa kapanahunan po na ito, yung wall na yon na sinasabi po ng iba na wishing wall, kaya sila naglalagay ng mga papel po doon, sinasabit-sabit. Wailing Wall po ang tawag sa lugar po. Tayo naman familiar tayo doon kasi lagi rin naman tayong pumupunta, 'di ba, sa lugar po na iyon. Yun po yata yung pupuntahan Pastora, yung pinakailalim nun. Yun ba yun, yung tunnel na may mga, kasi nakita ko na sa vlog yun may mga nagva-vlog na doon mo talaga makikita yung mga bato-bato, 'di ba, sa kailaliman, yung foundation ng sinasabing temple, no? At yung nakikita po natin ngayon, hindi naman siya yung talagang Jerusalem, 'di ba, sa kapanahunan ng matandang tipan or sa kapanahunan ng Panginoong Jesus, kasi napatong-patungan na yan sa dami ng mga sumakop, 'di ba, sa Jerusalem. So bawat pananakop kasi, bawat digmaan, sinusunog po nila yung lugar, at kung sino yung mananalo, siya na naman yung mag-rebuild, 'di ba, sa mga walls, sa kung ano yung pwede po nilang i-rebuild sa Jerusalem. Pero way back, ito po yung pinili, 'di ba, ng Panginoon bilang kanyang banal na lungsod dahil itinayo po doon, 'di ba, yung temple ay yung templo, tinayo po doon yung temple, yung Temple Mount, nandun po yon sa bundok ng Sion, At ano ba yung bundok ng Sion na ito? Ano ba yung Diyos? Ano ba yung banal na lunsod ng Diyos? Sabi dito, ang lunsod na ito ay higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Talagang pinili po yung bundok ng Sion na ito. Pinili po yung Jerusalem, na pagtatayuan ito yung pinaka-center ng worship nila, 'di ba, sa kapanahunan na yun. At magpasa hanggang ngayon naman, kapag may mga holidays, pumupunta po yung lahat ng mga Hudyo, 'di ba, sa Jerusalem, lalong-lalo na, 'di ba, sa kapanahunan po nila na talagang nandun po yung temple. So napakarami pong mga sacrifices, 'di ba, yung ginagawa po doon. Napaka-busy po ng mga buhay ng mga pari, 'di ba, sa kapanahunan na 'yon, nagre-receive ng mga sacrifices, yung mga offering, 'di ba, ng mga tao. At yung plano po nila, 'di ba, sa kapanahunan po na ito na muling itayo
yung temple, actually may ano na yun, 'di ba? May blueprint na yon. Hindi lang nila masimula, hindi lang nila nasisimulan, no, dahil sa mga issues sa politika at sa mga issues between yung mga ngayon doon occupy, no. Sinasabi po nila na may problema sa mga Hudyo tungkol sa occupation, pero parang yung Temple Mount occupied po siya ng iba, hindi po yung mga Hudyo. At sabi po dito, higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob, no? So alam po natin yung kwento nito, no? Kung paano po na-build yung temple, kung ano yung mga promises, 'di ba, na ginawa po ng Diyos sa kanila. Even yung prayer ni Solomon, no, nung dinedicate po niya yung temple sa Panginoon. Gustong-gusto ko po yun yung isa sa mga prayers niya, na yung lahat ng pupunta sa lugar na yon, 'di ba? Sabi niya ganon, maging dayuhan man, kasama po tayo doon, 'di ba? Yung mga dayuhan, kahit yung mga dayuhan, kung mananalangin sila dito sa banal mong lungsod, O Diyos, 'di ba? Sabi ni Solomon, pakinggan niyo sila, pakinggan niyo po ang kanila pong mga dalangin. Kaya magpasa hanggang ngayon, 'di ba? Napakarami pong mga tao around the globe na pumupunta po sa lugar na yon, nag-o-offer, 'di ba, ng mga panalangin. Pero may iba yung ginagawa po ng mga Koreans. Grabe lang talaga sila, 'di ba, na kahit pagpunta nila, pagtungtong nila sa mga biblical places dito po sa lugar ng Israel. Grabe talaga yung kanila pong mga panalangin, no? Yung panalangin po nila ay talagang may mga pagluhod pa. Lumuluhod sila kapag sila po ay nananalangin, no? Nakaka-encourage lang talaga sila, kasi most of us na mga sinasabing quote and unquote na mga Christians, bibihira po yung gumagawa ng ganon. Yung talagang pag nananalangin talagang dibdiban. Yung pananalangin talaga nila talagang may pagluhod pa, may mga pag-iyak pa talaga, 'di ba, na kanilang ginagawa. Hindi yung nagwawala sila, pero talagang nananalangin sila, 'di ba, ng taimtim. At nagbabantay din po sila 24/7 sa pamamagitan ng pananalangin, 'di ba, sa Jerusalem. Kahit naman sa kapanahunan na ito, may mga Kristiyano na talagang 24/7 na nananalangin, 'di ba, sa Jerusalem, sa kapayapaan ng Jerusalem, sa peace ng Jerusalem. So sabi dito, kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Isa lang yung nakikita natin every time na mababanggit sa atin ang Jerusalem. It is a place of worship. It is a place of meeting the Lord. Yun po, kahit sa kwento ng matandang tipan, sa kwento ng bagong tipan, at sa kwento sa kapanahunan po natin ngayon, when we speak of Jerusalem, it is a place of worship. So dito makikita po natin, 'di ba mga kapatid, na pinangangalagaan lang talaga ng Diyos ang pagpupuri. 'Di ba? Pinangangalagaan ng Diyos yung pakikipag-connect or yung pakikipag-communicate, 'di ba, sa kanya, no? At sabi dito, Sela, yung meaning nito, pwedeng uulitin, 'di ba, yung verse na ito. At sabi dito, verse 4, kapag isinulat ko at ang mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Aking ibibilang, sabi dito, ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Dito makikita natin na in-include po yung
mga lugar po na ito, yung Egypt at saka yung Babylon. Ito yung mga ito yung mga kumbaga kahit naman sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba mga kapatid? Ito po yung mga enemies, 'di ba, na yung mga nakapalibot sa Israel, mga kaaway po 'yan, 'di ba, ng Israel. Actually, lagi natin itong sinasabi na yung battle talaga dito sa Middle East is hindi tungkol sa land. It is tungkol battle talaga ng spiritual. Kung sino yung Diyos, kung sino yung totoong Diyos sa mundo. Yun po yung pinag-aawayan po nila eh. Yun yung kahit naman sa atin, 'di ba, na mga mananampalataya, talagang yung battle kung sino ba talaga yung totoong Diyos, kasi napakarami pong mga Diyos-diyosan sa mundo po, na maraming dinudiyos yung tao. Pero sino yung totoong Diyos? Kasi kahit doon sa theology, 'di ba, ng mga the so-called Muslims, may sila doon, 'di ba? Meron din silang pagkakilala sa sinasabi po nilang si Jesus. 'Di ba? Si Jesus. So kung hindi po tayo masyadong nagbabasa ng scripture, sasabihin natin na, may Jesus din pala sila. Kasi sasabihin nila na it's the same Jesus yung meron sa mga Christians. Kasi dati gumawa po ako ng thesis tungkol kay Jesus. So pumunta po kami sa mga mosque ng mga Muslims. In-interview yung kanilang mga imam, yung mga ganon. Tapos sinasabi nila na yung Jesus nila the same sa Jesus natin. Yung sinasabi nila na ganon. Pero habang inaalam yung sino ba yung Jesus nila, ibang-iba naman sa kwento sa kung sino yung Jesus natin. Ibang-iba siya, no? Kahit i-check po natin kasi online na rin naman yung Quran. Pwedeng pwedeng i-check. Magkaiba. So kung magkaiba yung personality, hindi mo pwedeng sabihin iisa. Paano mo sasabihin, kunyari kami ni Ining Lorna, di ba? Magkaiba kaming persona. So hindi kami iisa. Magkaiba kaming tao. So kung i-describe mo si Ining Lorna, tapos i-describe mo ako, magkaiba. So hindi po pwedeng iisa. Hindi si Ining Lorna ako, o ako si Ining Lorna. So magkaiba. At ang pinakamatindi doon ay yung sasabihin po nila na pagdating ng Jesus nila, kasi prophet, 'di ba, yung si Jesus nila, sa mga Muslim. Pagdating ng si prophet Jesus nila, ang matindi doon sa kanilang paniniwala, ang gagawin ng Jesus nila na ito, i-declare na siya yung totoong Jesus at papatayin niya yung lahat ng mga hindi kumilala, 'di ba, sa kanya. So parang kasi savior nga yung prophet nila, ay magiging kanilang savior. So papatayin niya yung lahat ng mga hindi kikilala, 'di ba, sa kanya. The same as true with 'di ba, pagdating ng second coming, 'di ba, ng Panginoon, kukunin niya yung kanya, 'di ba, at may destruction din na mangyayari sa lahat ng mga hindi sasamba, 'di ba, sa kanya. So magkaiba yung yung kwento, 'di ba, ng kanilang Jesus, at magkaiba rin yung kwento ng ating Jesus. Kahit yung sinasabi nilang Allah, 'di ba, yung sinasabi, minsan nakikigaya tayo sa alhamdulillah, 'di ba? Yun, credit yun, 'di ba, kay Allah, at sinasabi nila na iisa rin lang yon, iisa lang si Allah at iisa lang si Elohim. Magkaiba rin yung kwento nila so hindi rin sila iisa, at kung titignan po natin, binanggit po dito yung Egypt at saka yung Babylonia,
magkaiba. Ito ay mga Gentile na mga nation na it was recorded dito po sa sa scripture na yung mga lugar po na ito sila po yung mga pinaka matindi dati nakaaway ng Israel. Pero bakit niya binanggit dito sa verse 4? Sabi niya, kapag isinulat ko ang mga bansang ito, sayo'y sasama. Sabi niya, sayo'y sasama. So, prophetically, pwede po nating sabihin na, di ba, sa Panginoong Jesus, siya kasi yung sa atin nagbuklod po sa atin. Siya yung siya yung gumawa ng paraan upang tayo po ay mapag-isa. Kasi yung mga lugar dito po sa Egypt, dito po sa Babylonia, sa Syria, sa Gaza, sa Lebanon, di ba, sa Jordan, ay mga ganun, na kapag nakakilala po sila, 'di ba, sa Panginoon, kapag tinanggap po nila, 'di ba, ang offer ng salvation, 'di ba, ng Panginoon ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, sila po ay nagiging mga kaibigan. Sila po ay nagiging mga kaisa. Sila po ay nagiging mga kapatid, 'di ba, sa pananampalataya. Kaya pala sabi ni Jesus, 'di ba, sa New Testament, love your enemies. Kahit po dito sa sa mga pages din ng scripture, kahit may law din si God sa Leviticus, nabasa rin po natin yan at napag-aralan na yung mga enemies hindi mo sila ititreat as enemies. Do good, sabi nga, 'di ba? Kapag nagkaroon ng problema doon sa kanyang hayop, hindi mo yun sasaktan kundi tutulungan mo siya. May mga ganun na command ng God. So we can never treat our enemies, 'di ba, or our enemy alam mo yon, yung sige, subukan mo ako, 'di ba, may mga ganon. Kung kaaway mo ako, mas kaaway kita, may mga ganon. Kasi may possibility, 'di ba, na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, kapag nakakilala po yung tao po na ito, magiging kapatid siya, 'di ba, sa pananampalataya. Magiging kasama siya, 'di ba, sa pananampalataya. Ang Diyos mismo yung gumawa po ng paraan upang ang mga tao po na ito, maging kaaway man po sila ng Israel, magiging kasama po sila, makakasama po sila doon po sa banal na lungsod. I-open din po ng Diyos, 'di ba, yung pintuan ng mga gates sa Jerusalem papunta po sa temple para po sa mga tao, 'di ba, na katulad ng nire-represent ng Egypt, a Gentile nation, hindi kumikilala, 'di ba, sa Panginoon, at ng Babylon upang makasama po sila doon po sa banal na lungsod, 'di ba, ng Panginoon sa Jerusalem. Sabi dito, ibibilang ko sila. Ibibilang ko sila. 'Di ba? Makakasama sila. Sabi dito, ibibilang ko rin bansang Philistia, yung Philistines, yung Tyre, yung Lebanon, at saka yung Cus o yung Utopia. So grabe, anong makikita po natin dito, mga kapatid? A demonstration of the grace, 'di ba, ng God. Hindi porket enemy na, hindi porket naturingan ng mga kaaway, pababayaan na sila, 'di ba, ng Panginoon. Pero nakita po natin yung heart ng Diyos sa pamamagitan po ng awitin po na ito, na pwede niyang abutin yung mga lugar na ito. 'Di ba? Pwede niyang abutin yung lugar ng mga enemy, 'di ba, ng Israel. Kaya nga kahit yung Gaza, 'di ba? Grabe po yung mga ginawa po nila nung October 7. Talagang kalunos-lunos lang talaga. Ang hirap panoorin. 'Di ba, yung nilive pa nila 'di ba, yung mga ganun na natagpo. Kahit ganun po yung mga ginawa, 'di ba? Tayong mga mananampalataya, patuloy pa rin po tayong nananalangin, 'di ba, sa
sa kanila na bigyan sila ng habag ng Diyos, makilala nila, 'di ba, yung Panginoon, mag-open kasi may mga Christians din doon 'di ba, sa Gaza, may mga Christian hospitals din sa Gaza, I just can't imagine kung ano pong klaseng buhay din yung meron sila. 'Di ba, kung ano yung mga struggles na meron sila within sa ruling, 'di ba, ng mga fanatics, 'di ba, ng mga Hamas. Hindi ko alam yung mga struggles po nila doon, wala namang kasi tayong mga napapanood na mga nagba-vlog ng tungkol sa kanilang mga buhay doon, but I'm sure na may mga struggles din po sila. At tayo po, na kahit malayo po tayo o kahit malapit man po tayo, 'di ba, yung mga mananampalataya sa buong mundo ay patuloy na nananalangin din, 'di ba, para po sa kanila, na makilala po nila ang Panginoon. Kahit yung mga nape-persecute saan ba yung mga persecutions diyan sa Africa, marami rin pong mga persecutions, 'di ba, na nangyayari sa Syria. Grabe din po yung mga persecutions ng mga mananampalataya, 'di ba, sa Syria. Yung ipanalangin mo yung mga nagpe-persecute sa iyo. Napakatinding napakatinding sakripisyo. Kasi tayo madalas, 'di ba, yung mga umaaway sa atin, grabe din yung galit natin, 'di ba, sa kanila. Pero yung ipanalangin yung mga nagpe-persecute, na grabe yung persecutions, so talagang pumapatay po yung mga tao po na ito, kailangan lang talaga yung grace ng God, 'di ba, para maipanalangin yung mga tao, 'di ba, na nagpe-persecute sa kanila. Ano ba yung pumasok sa utak ko na parang may napanood ako ng tungkol sa forgiveness. Yung yung interview ni Vicky Bello yata kay Bacosa, kay Eman. May part doon na binanggit yung tungkol sa forgiveness, Sabi dito, binanggit yung Egypt, binanggit yung Babylonia, binanggit yung Philistine, binanggit yung Tyre, binanggit yung Utopia. Ito yung mga malalakas na mga kaaway, umaaway sa Israel. Sabi dito, at tungkol sa Sion, verse 5, sasabihin nila, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Sasabihin nila, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang nakikita pa rin po natin dito, 'di ba, mga kapatid, is yung grace ng Lord. Siya lang yung pwedeng gumawa nito Kaya nga every time na makakakita po tayo ng mga testimonies mula sa mga bansa po na ito, nakakaantig lang talaga ng puso. Na, 'di ba? Pumupunta po sila dito sa Israel, may mga may mga gatherings po sila, nagkakaisa po sila sa pananalangin, 'di ba, yung mga nakakilala sa Lebanon, yung mga nakakilala sa Egypt, 'di ba, yung mga nakakilala sa Utopia, 'di ba, napakarami pang trabaho. 'Di ba? Napakarami pang trabaho talaga ang gagawin upang maibahagi ang salita po ng Panginoon. Pero yung mga tao na ito na una nang nakakilala, 'di ba, sa Panginoon, hindi po sila tumitigil sa kanila pong pagbabahagi sa salita ng Panginoon, sa kanila pong mga kasama or sa kanila pong mga nasasakupan, At just imagine na lang yung kaya po nitong gawin, Just imagine na lang kung ang lahat ay gagawa, yung talagang magkaroon sila ng passion, 'di ba, sa pagbabahagi sa salita ng Panginoon, So mas marami pa yung kanilang maaabot, yung platform nila ay gagamitin nila katulad ng platform na ginagawa po ni Mosav
Lagi ko po siyang pinapanood, nakaka-encourage lang talaga yung kanyang katapangan, 'di ba, yung kanyang stand, yung kanyang pag-aaral, 'di ba, yung kanyang testimony sa kung ano yung ginagamit siya, 'di ba, sa mga kapanahunan po na ito para i-correct yung yung mga hindi tamang mga ideologies na inimpart or inimput ng mga taong kumakalaban, 'di ba, sa Diyos ng Israel. Sana marami pang mga tao, 'di ba, yung maging katulad niya. Tayo namang mga mananampalataya, sana mas magkaroon din tayo ng ganong kasigasigan, 'di ba? Ng ganong katapangan katulad po nila, Sabi dito, si Yahweh, sino yung gagawa sa lahat ng mga bagay na ito? Sinabi po dito, si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Si Yahweh ang gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Saan? Ano yung kanyang binabanggit? 'Di ba, sa Jerusalem? Hindi man ito yung literal, 'di ba, na Jerusalem, pero ang pinag-uusapan po natin dito, 'di ba, yung place na kung saan ito po yung mararanasan at mararamdaman yung sphere ng salvation, 'di ba, ng Panginoon, When we talk about Jerusalem, when we talk about Mount Zion, we are speaking, 'di ba, doon po sa mga tao na pinili ng Diyos na magbibigay sa kanya, 'di ba, ng papuri. At sabi niya, siya yung gagawa ng talaan. Kilala niya kung sino yung kanya. Kilala niya kung sino yung kanyang isusulat. Kahit naman sa mga mananampalataya, 'di ba, sa kapanahunan na ito, kilala niya kung sino yung kanya. Kilala niya kung sino yung mga nagkukunwari. Kasi may mga na yun, 'di ba, sa Revelation, may mga tatak na 'Di ba, yung bawat mananampalataya, meron ng tatak, at yung tatak na yun sa kapanahunan po natin ngayon, ito yung banal na spirito na naka-enthroned, 'di ba, sa atin pong mga puso. Kilala ng Diyos kung sino yung kanya. Kasi may banal na spirito, 'di ba, na naka-enthroned sa puso ng bawat mananampalataya. Kaya hindi po pwedeng, sa Panginoon, hindi siya pwedeng lukohin. Hindi, kahit naman sa atin, when we are talaga connected, 'di ba, sa Panginoon, hindi rin tayo pwedeng madaya, 'di ba, ng mga the so-called mga mananampalataya. Kasi makikita yan sa gawa 'di ba? Makikita mo yan sa commitment 'di ba? Nakikita lang talaga natin, kaya nga minsan may mga sinasabi tayo na iba yung pakiramdam ko Sabi, iba yung pakiramdam ko sa taong ito. May mga ganun, na-experience nyo na ba yun? Na iba yung pakiramdam mo, yung parang iba yung dating, 'di ba? Parang there is something inside of you na nagre-reject, 'di ba? Kahit nakikita natin na parang okay naman yung mga ginagawa niya, okay naman yung mga sinasabi niya, pero there is something, ang banal na spirito, parang hindi siya nag-agree, 'di ba, doon sa pinapakita, 'di ba, ng tao. Minsan may mga ganun, marami yung po pwedeng madaya, pero yung isang tao na kumakapit po sa Panginoon, hindi siya pwedeng madaya, kasi base po siya sa kung ano yung mga binabanggit, 'di ba, ng Panginoon sa kanyang mga salita. Na hindi lang tayo tumitingin, 'di ba, doon po sa panlabas na anyo, 'di ba, ng isang tao, kundi tumitingin tayo doon po sa meron kasing 'di ba, merong ugnayan yung mga totoong mananampalataya sa Panginoon. Meron silang merong nagbabind sa kanila, at ito po yung banal na espiritu. Mararamdaman mo kung tunay na mananampalataya po yun. 'Di ba? Sa'yo, paano ba yun i-explain?
Kasi madaya din naman yung pakiramdam, 'di ba? Maano mo to, ma-feel mo lang talaga siya. 'Di ba na when you are in the presence, 'di ba, ng Panginoon, hindi po pwedeng maglaban, hindi po pwedeng maglabanan, 'di ba, kung ano yung kung banal na spirito yung naka-intron sa puso ng tao po na yun, at banal na spirito din, 'di ba, yung naka-intron sa atin. Hindi po pwede na magkakaroon po 'yan, 'di ba, ng problema. Magkakaisa 'yan, 'di ba? Magiging isa 'yan, no, sa Panginoon. Sabi dito, sila nung gagawin nila, yung mga tao na ito na pinili ng Diyos, na inilagay niya doon sa kanyang talaan, sabi dito, sila ay aawit, sila ay sasayaw, at sila ay sabay-sabay na magsasabing, ang aking mga pagpapalay, ang Diyos, ang Sion, ang bukal. Sila ay aawit. No, kaya nga sinasabi ko po kanina, 'di ba mga kapatid, ng Jerusalem, ito po yung pinaka-center talaga, 'di ba, ng worship sa kapanahunan po nila. At magpasa hanggang ngayon naman, 'di ba, ibang-iba pa rin yung dating, 'di ba, ng Jerusalem. Kasi pag binabanggit natin ang Jerusalem, kahit sa atin, ang naiisip po natin ay yung temple, 'di ba, ng Panginoon. Kaya nga nagwi-wail ang mga Hudyo din, maging sa kapanahunan po na ito, para sa rebuilding, 'di ba, ng kanila pong temple, yung temple of worship nila, 'di ba, sa Diyos. So anong gagawin doon? Dito pinapakita po dito yung mga mahalagang bagay sa pagpupuri, 'di ba, sa Panginoon. No? Sabi po dito, sila'y aawit. Kaya nga tayo, kapag tayo po ay aawit, no? Kapag tayo po ay magbibigay, 'di ba, ng awitin, 'di ba, sa Panginoon, ginagawa lang talaga natin yung best natin, no? sa pagpa-practice, yung behind the scene, 'di ba, sa stage, ginagawa po natin yung lahat, 'di ba, ng atin pong kakayahan, no? Yung kakayanan po natin, no, sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi po pwedeng mawawala yung pag-awit. Talong pinangangalagaan talaga ng Diyos, 'di ba, yung pag-awit, yung mga pag-aawitan. Ano pa sabi dito? Sila ay sasayaw. At sila ay sabay-sabay na magsasabing, ang aking mga pagpapalay, ang Sion, ang bukal. No? Bakit? Bakit ang Sion ang bukal? Kasi nga, doon po pinili ng Diyos na itayo, 'di ba, yung banal na lungsod. No? Yung banal niyang lungsod, no, na nagre-represent doon po sa temple, sa Jerusalem. So napakaiksi lang po ng awitin po na ito na kanya pong kinumpose, pero makikita po natin yung pinaka gusto niyang i-highlight, 'di ba, dito po sa awitin na ito. Yun po yung kahalagahan ng pagpupuri, 'di ba, sa Panginoon. So yun po mga kapatid yung ating lesson, at Erev Tov po. Itatype ko na lang po, inainim pa yung ating question.